Kagabi naman nakakuha tayo ng booking dito pa rin kay Transpo, multiple drop off pa rin. Metro Manila area naman tayo ngayon. Bali kasama yung pick up location until last drop off, 12 locations yung pupuntahan natin. Ito nga ang booking na to, may palpak na naman eh. Sipin mo, first drop off Taguig area, second Makati area, third Makati area, fourth Makati area. Pagdating sa panglima, balik ka na naman ng Taguig. Dapat kasi dito lalaki ang gumagawa ng mga booking. Yung may alam sa kalsada, sa daan. But anyway, let's hope for the best. Ang importante ngayong araw na to, sa bawat biyahe, safe travels, maging successful lahat ng delivery, walang mangyayaring aberya. Sana bago mag rush hour mamaya, mamayang hapon, tapos ko na to kasi yung pinakahuling drop off ko north area na, sa may Novaliches na. Meron lang ako isang pinoproblema dito na drop off, yung sa Tondo, kasi yung address niya, yung bahay nila iskinita ang dadaanan. Karamihan pa naman sa mga call center tulog pag umaga. Hopefully gising to, or hindi kaya hindi sana naka-silent yung cellphone niya mamaya pag tawag ko sa kanya. Ang sikip ng daan. Kaya kadalasan nga pagka may pumapasok na booking tapos Tondo yung pick up or drop off, sine-check ko sa Google Map. Kasi sa Google Map kasi nakikita mo yung meron dong feature si Google Map na makikita mo yung actual na kalye, updated. Kanina nakikita ko kanina, walang iya. Alam nyo yung kalye na kasya lang isang kotse, yung sakto lang talaga isang kotse yung dadaan, o ganito kalaking sasakyan na dadaan. Kaya ang mahirap dun, kaliwa kanan na may nakaparada, mga motor, mga sidecar. Meron pa rin yung nakakotse nakaparada sa sikip ng kalsada, umarada pa talaga sa kalye. Kaya sana pagtawag ko dito sa receiver mamaya dito sa Tondo, gising. Salubungin na lang niya ako pumunta na siya ng main road. Kasi mahirap din naman yung bababa ako ng sasakyan, lalakarin ko yung papunta sa bahay niya, hindi ako taga roon. Pagtinginan lang ako ng mga tao, alam nyo naman yung may part naman sa Tondo na magaganda ang lugar. Alam, meron din mga lugar din doon na ano yun, scary din. Tulad itong paghahatiran ko mamaya na address sa Tondo, nakita ko pala sa mapa, iba na agad ang impression ko eh. Negative agad eh.
Full charge tayo kahapon mga paps para sa araw na to. So sige, babalitaan ko kayo mamaya. Nakasanayan kasi niya pag umandar yung kotse, gagala siya. Sensya ka na muna, nak. Kahanap buhay mo na si mami at daddy. Hindi ko na napansin itong kalye na to pala mga paps. Nung tinanggap ko yung booking na to kagabi, nakita ko yung rate niya nasa almost 3,200. Wala nang review sa ruta, accept agad. Saka ko na lang ni-review. Nung na-accept ko na, baka maagaw pa ng iba ang bibilis tong mga iba Buti na lang nung in-accept ko, siguro para sa atin talaga to, kasi bumukol Ganito sana yung mga booking na makuha ko araw-araw. Yung pick up location pala natin malapit sa NAIA Terminal 1. Tapat lang. Sabi dito ni Uncle Google, meron tayong 40 minutes. Kilometer distance na lang, so malapit-lapit na. So estimated time of arrival doon nasa 8:10. So alas 9 pa naman yung schedule ko. Makapagpahinga pa doon ng ilang minuto. Depende na lang siguro kung papayag silang mag early pick up ako para matapos natin ng maaga. Kasi Biyernes ngayon, pag Biyernes dito sa Metro Manila, ako po. Sa bagay, tulad ng sabi ko nga, wala nang pinipiling araw yung traffic dito sa Metro Manila Kaya ma-traffic mga paps. 50% ng mga private vehicles na bumabiyahe sa Metro Manila at saka outside Metro Manila, tulad ko na naghahanap buhay. So sa 50% na yan, sabihin natin
sa 100,000 sasakyan or more na bumabaybay sa kalsada araw-araw kahit saan ka magpunta. 50 mil dyan mga paps, katulad natin biyahero. Yan ang isa sa epekto ng sistema. Siyempre win-win situation naman, kaya lang sa kanila yung mostly win situation talaga kasi wala silang mini-maintain eh. Ito ang kotse natin, current location mga paps. Dito na tayo sa may Alabang sa Pote Road. Pakaliwa tayo, Palas Piñas. Time check 8 minutes before 8 o'clock in the morning. So pa tayong allowance na isang oras to pick up location. Chill lang yung takbo natin mga paps. Sana walang aberya sa daan. Dito na tayo sa mga paps, pick up location. Time check 8:25. Mga 5 minutes ago ako dumating dito. Kinausap ko pa kasi yung mabait na guard. Mabait yung guard. Pinapasok agad ako sa compound. Kasi sa labasan kasi puro mga truck eh. Logistics facility kasi to eh. Kerry Logistics Philippines. Tapat ng Terminal 1. Pasok. So itong katabi ko na Innova, wawa naman itong Innova na to. Siguro yung model nito nasa mga 2020 22. Kawawa, laspag na. Ay mga tama. Kulay itim pa. Sa lahat ng kulay ng sasakyan mga paps, ang pinakamahirap i-maintain yung kulay itim. Kasi pag kinarwash mo yan, siguraduhin mo na yung basahan mo malambot tsaka malinis. Dahil pag hindi, lalo na pag may natirang alikabok dun sa pupunasan mo, yun, guguhit yun. Makikita mo agad yung swirl marks. Swirl marks. May isa pang dumating. One naman to. Rush. Pagkatapos load, maglo-load na to si Innova. I will be the next. So hopefully on time tayo makaalis dito 9 o'clock para matapos agad tong delivery na to. Kasi yung last drop off Novaliches, nako po, yung location na yan, baka traffic ng lugar na yan sobra. Tapos
Tapos after ko nun, susunduin ko si Mrs. Uwi naman kaming Cavite. Gabang nga ako ng mga paps eh. Advance booking para bukas. So far wala pa eh. May pumasok kanina kaya lang malayo. Saan kaya to pupwesto? May mga dents pa yung kanyo. Ay! Hindi mo kumuha ng liko mga paps. Puro gabuhok. Hindi nakatakatakaw. Ba't ganyan? Yun. Atras ka pa. Text na natin itong mga paps. Person in charge sa pickup location. Sige mga paps, amaya. Ayan mga paps, nakapag-load na tayo ito sa isang scheduled booking natin kay Kerry Logistics. Kuan pala to, mga online orders kay Lenovo. So mga personal na kuan to. Siguro ko na talaga na may dala akong dalawang ballpen talaga. So yung first drop off natin mga paps, 11 kilometers. Sabi dito 30 minutes daw. Yung delivery time na allowance 6 hours daw. Malabo matapos ng 6 hours to. Di bilisan mo. Sumisignal akong kakaliwa, bubusina ka pa.
Halata kang driver ng amo mo eh, natulongges eh. Hindi yung amo ang tulongges yung driver. Kita mo na sumisignal ka kaliwa, bubusina ka pa. Didiretso ka pala, dapat nasa gitna ka kasi may U-turn slot. Ay nako. Sige mga paps, balitaan tayo mamaya. Tingnan natin kung kaya ba to sa 6 hours. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na malabo. Ay nako. Buti na lang walang gas-gas yung kotse. May nakahambalang kasi doon na 6-wheeler. Kasya lang ang isang kotse. May nakahambalang pang 6-wheeler. Putik. Hassle. Kotse dala ko eh. Tangina ka eh. Hindi motor dala ko, tarantado. Tangina, ang layo. Hayop.
nako. Nakakapikon tong mga nag-i-encode ng address. Sipin mo, Taguig pala. Kumembo Makati pala, hindi Taguig. Sana naman ay maayos nyo yan. Hindi yung basta-basta na lang kayo. Hindi nyo inaayos yung pag-encode yun ng mga address eh. Buti sana ako magkakalapit lang, layo ng distansya. 11 kilometers yung distansya. Oh, magkano rin difference nun? Mahigit 100. Niloloko yung mga driver yata eh. Sa charge nyo ng tama yung booker, tapos pagdating sa driver, mamali-maliin yung address. Kainit ng ulo mga paps. Parang ayaw ko na tumanggap ng ganitong klaseng biyahe ah. Isipin mo, unang drop off pa lang, talpak na kaagad yung address. Kasi kahit na sabihin pang kuhan, merong nakalagay na tamang address, kung ano yung in-input doon sa app, yun ang susundin ng app sa mapa. Oh, pag yung correct address ang pupuntahan mo, di mo susundin yung maling address, hindi mag-a-appear sa app mo na naka-arrive ka na doon sa drop-off location. Ito pa naman mga CS dito sa app na to, parang maubusan ng laway pag kinakausap mo, binababaan ka kaagad, di ka pa tapos magsalita. Tayo nyo lang ako magkaroon ng oras na makadaan dyan sa opisina. Pag nakadaan ako dyan sa opisina nyo, yan ang unang-una kong irereklamo sa management. Langya. Nandito na ako sa kabilang lugar eh. Ay nako, kahit ang ulo mga paps. Sige, mamaya mga paps, sana wala nang sablay dito sa mga susunod na addresses. Yung sa mga packages, tama yung mga address. Yung nasa app, mali. Di ko alam kung sino mali. Si app ba o si customer? Iniisip ko pwedeng si app, para lang bumaba yung
declared rate sa magdi-deliver. Pero sisingilin sa customer, mas mataas na rate. Kung malaman ko may nanlalamang dito o nandadaya. Ang layo ng distansya doon sa maling address sa correct na address, 11 kilometers. Oh. Kutsa. Buti na lang hindi traffic. Ay nako. Ay nako. Nasa pang-5 na tayong drop off mga paps. Palpak na naman. Hindi makontak yung receiver. Tapos yung booker, ganoon din. Naabutan pa ako ng fire drill dito ng kondo. Tapos chat lang ang kon dito talaga kay Kwan, kay app. Ay nako, wala na naman akong signal dito. Yes, hello ma'am. Hello po. Yes po, package from Lenovo po. Transportify po ito. Nandito na po ako sa baba, ma'am. Sige po. Sa lobby po ng Tower 5 po, no? Opo. Sige po. Baba po ako. Thank you, thank you.
Cancer. Ay nako, hassle. Tatlo na lang mga paps. Yan lang itong mga huling apat na pagdadrop upan. Ito yung mga madudugong location. Dahil ang traffic dito bloody. Ano? Madugong location bloody. Hindi ko lang sure kung kayang tapusin ng alas 6 to. Itong customer na to 6 hours daw natapos yung delivery. Tangina. Sa unang delivery pa lang palpak na yung address nila. Tapos meron pang iba hirap pang kontakin. Minutes kang maghihintay. Pucha. Okay lang kayo? Hindi pa organisado yung pagkaka line up ng konyo. Drop off address saliwa. Markers. Dapat nga dagdag kayo eh. Hayop talaga itong mga to. Saka to plugs din. Ay nako. Sige mga paps, maya. Ano mo yan, no? Kaayos-ayos ng kalsada, binakbak. Tanginang yan, tapos iniwang nakatiwangwang. Ayop talaga yung korupsyon, no? Walang kasira-sira yung kalsada, ha? Sinira. Grabe, di ba? Yan, isa na yan sa napakalaking ebidensya ng korupsyon. Tapos dito sa lugar na may sira, hindi binakbak.
Animal talaga. Kahit pa paano naman, di pa naman ganong sira eh. Smooth pa naman kahit pa paano, maliban lang sa dugtong-dugtong kasi semento nga ang gamit eh, hindi nga ako eh. Espalto. Dapat papatungan ng espalto. Okay na to eh. Hayop talaga to. Kumita na naman yung mga nakaupo. Yung mga negosyo, construction. Nagaling nyo talaga. Ang gagaling nyo talagang mga dragon kayo. Hindi pala, oo nga, dragon. Hindi na kayo buhaya, dragon na kayo eh. Mas masahol pa kayo sa buhaya eh. Yung mga nasa mababang posisyon, yun yung mga buhaya. Yung medyo mga nasa medyo mataas-taas na posisyon, tulad ng mayor, gobernador, congressman, senador, yan, dragon yung mga yan, mga brad. Ayos ng kalsada, puta. Binakbak. Tapos iniwang nakatiwangwang. Kasi yung budget hindi pa naaprubahan. Kasi yung mag-a-approve, nangungumisyon din. Sa mga overpriced na kontrata. Nari, si kontraktor, okay sir, kuhanin ko yan sa 10 milyon. O sige, 10 milyon sa'yo, neto mo na yon. Pero patungan mo yan ha, gawin mo yan kuhan 20 milyon. Paano yan sir? Baka ako naman maipit pag nagkaroon na investigasyon si kuhan DBM. Hindi BBM ha, D Delta Bravo Mama. Mga magandang ipalit sa initials ng DBM, Department of Budget and Management. Kaya magandang initials dyan na ipalit mga paps. Ha? Ako ko ba? Turn ba dito? Dito na ako. Tangin ng bilis ng lintik na stoplight na to. Ayun. Mamaya mga paps. Valenzuela. Ano po? Diretso pa po, nakikita ko po kayo. Ayun, ikaw yung nakaputi sa kaliwa, ma'am? May kasama kang BFF mo. Sige po. Ay, salamat.
mga paps, isa na lang. Ito yung isang tong natira, ang pinakamadugo, Novaliches. Pero yung location ng drop-off, subdivision, okay lang yun. Nakakaraos na ako mga paps. Ayaw ko na tumanggap ng ganito. Ito ang isa sa pangit dito sa Valenzuela mga paps. Valenzuela, Labotas, Malabon, masisikip ang mga kalsada. Kung maintindihan, ba't nagkukotse pa yung iba dito eh. Ay nako. Sige mga paps, mamaya papakita ko na sa inyo mamaya kung meron akong dapat ipakita. Yung kotse Wala pang ulan dyan? wala. Ang lakas dito. Ay shit, lumagpas ako puta. Tama ba to? Sige, okay. Sige. Pinabalan? Tawag dito, magkano kay Lalamove? Hello? 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 Ton? Tons? Tubog sapatos mo dyan. Tons? Oo. Anthony? Hello? No. Tingnan mo nga kung magkano kay Lalamove. Sige. Ah, motor? Motor lang. Pag Lalamove, motor mo lang ibubuk yan eh, di ba? Oo. Oo, mas makamura dun. Sige, okay. Okay. Ay, nako. Tama ba yung tinuturo mo, ha? Mamaya, matumbo ko, sarado yung dulo. Yan sabi ko sa'yo. Tatadtarin kita ng complaint mamayang gabi sa reviews. Pindot ka. Yikes. Pulang-pula sa unahan na. Doon sa Quezon City daw, malakas na raw ang ulan. Eh dito, walang senyales na uulan. Ang laki ng mga sidecar dito mga paps. Giant sidecar. Ubus yung 2,000 kong gasolina sa biyahe na to ah. Wala rin. Hindi rin kita 1,000 lang.
pa. Ayan mga paps. Sabi ko sa inyo yun, di ba? Last drop off ang pinakamadugo. Masahe ko papasok ng trabaho kasi libre naman ako kain sa trabaho eh. Trabaho dati doon sa kuhan yung kay Masayahing Bubuyog. Alam niyo na kung sino, ano yun. Minsan nun nagkuhan pa ako nun, nag-i-edis pa ako nun. Tawag doon employees discount. Hindi kaya kuhan CE, charge to employee, para lang may bring house ako sa mga utol ko, makatikim din naman ng manok na yun. Kasi nung time na yan noon, mga 1990s, masarap pa yung mga pagkain nila noon. Talagang pag nakakain ka dyan noon, parang ang saya mo na, kumpleto na buhay mo, sosyal ka na, diba? Sa mga probinsya, diba? Pumapasok sa mga ganyang fast food, ang datingan eh, sosyal na. Tapos ang pinakapaborito ng mga utol ko nun, yung sikat nun na Ihawan, yung kulay dilaw yung signage niya, nag-umpisa sa letrang Andox! O, tangin na, banggitin ko na. O, yan ang paborito ng mga utol ko noon. Medyo may sumubra-sobra sa budget konti. Tingnan naman ng masarap. Diba? Hanggang sa medyo tsamba tayo ng maganda, umigi-igi yung buhay natin noon, medyo kumita ng maganda, nakapagpundar, nakaipon, nakatulong, yun yung ginawa ko. Lahat ng hindi ko kayang bilhin noon, binili ko. Yung sakto lang, hindi naman tulad ng mga pangmayaman ng datingan. Sakto lang. Lahat ng mga masasarap na kainan, kinainan ko. Pinatikim ko rin sa pamilya ko. Kasi ang punto ko, kailan ko mararanasang kumain dyan, kailan ko mararanasang magsuot nyan, di ba? Kasi hindi pare-parehas ang panahon mga paps, hindi araw-araw tag-ulan. Dumarating ang panahon na tagtuyot, tulad ngayon, tagtuyot, El Nino pa.
paps. Ay, salamat, bumilis din. Nakawala rin ako mga paps. Eto na. Eto na ako. Last drop off. I'm coming. You better answer when I call. Ano ba pangalan ng last drop off natin? Maya na nga lang, doon ko na lang tawagan. Kakatukin ko na lang yung gate nito o doorbell. Tapos subdivision naman to eh. Hindi naman to tulad sa mga naunang mga drop off natin. Diyos ko po. Shit. Akala ko wala eh. Basta wala kang makuha. Sige, go! Go lang ng go! Bahala na si Batman. Sige mga paps. Later. Ito mga paps, nagpagasolina tayo. Scan. Ikon mo kasi yun. Daw, Nova Gulod. Ah. Thank you. Makarga tayo mga paps. Hmm. 2,000. Kasi nakita ko yung kwan dito. Uni Oil Branch. Medyo mababa yung kwan nila. Kaya dito na ako magpakarga compared sa ibang branch. Mura sa kanila. Ay naku, pasundo na tayo kay Mrs. mga paps. Sabi ni Papa Google 47 minutes daw. Andun na raw ako. Sige mga paps, hanggang sa muli.